May tinatago ba ang gobyerno tungkol sa pension taxes sa 2026? Maraming retirees sa Pilipinas ang posibleng mawala ng bahagi ang kanilang pensyon nang hindi nila agad napapansin. At yung pinaka nakakabahala, kakaunti lang ang nagsasalita tungkol dito. Sa video na ito, aalamin natin kung ano talaga ang nagbago sa Philippine Superannuation Tax 2026. Sino ang pinaka-apektado at bakit may pangamba ng bagong pension crisis para sa SSS at GSIS members. Kaya manatili hanggang dulo dahil maaring maapektuhan nito ang susunod mong pension payment. At kung gusto mo totoong updates para sa mga senior citizens, as the GSIS pension increases hanggang emergency payouts at retirement warnings. Pag-subscribe ka na ngayon dahil ang channel na ito ay ginawa talaga para sa mga Pilipinong retirees at kanilang pamilya kung ikaw ay isang empleyado sa Pilipinas, kahit nasa pribadong sektor ka, kahit government worker ka, kahit OFW ka na nagpapadala ng pera para sa kinabukasan mo, yung video na ito ay para sa iyo. Dahil ngayong 2026, maubawag sa sistema ng buwis na direktang tumutugon sa iyong pensyon, sa iyong retirement pay, at sa mga benepisyong sana ay puno ng pag-asa pagdating ng panahon na handa ka ng magpahinga, thoughtful. At kung hindi mo ito malalaman ng ngayon, maaaring malaki ang mawawala sa iyo. Hindi lang ilang piso, kundi mga libo-libo o kahit daan-daang libo ang pagkakaiba. Kaya manatili kang kasama namin. Ipinaliwanag namin ito sa pinakasimpleng paraan. Was boring na tax jargon na makapagpalito sa'yo. Totoong impormasyon, totoong epekto sa buhay ng tunay na mga Pilipino. Simulan natin sa pinakamalaking balita. Ang bagong Revenue Regulations number 15-2025 ng Bureau of Internal Revenue. Ito ang tinatawag na Revised Private Retirement Benefit Plan Regulations at ito ay inilabas noong ika-29 ng Abril 2025 at pumasok sa bisa noong Mayo 2025. Ngunit ang epekto nito ay ramdam na ngayong 2026 sa lahat ng private sector employees at sa mga kumpanyang nagbibigay ng retirement plans. Bakit mahalaga ito? Dahil ang dating alituntunin na pinamamahalaan ang tax treatment ng retirement benefits mula sa mga pribadong kumpanya ay si Revenue Regulations number 01-68 pa. Isang batas na ginawa noong 1968. Oo, narinig mo tama. Halos 68 taon ang lumipas bago ito binago. Ibig sabihin, ang sistema na nagpapasya kung ang iyong retirement money ay may buwis o wala ay nakatayo pa sa pundasyon ng isang panahon bago pa man ipinanganak ang karamihan sa mga nagtatrabaho ngayon. Ngayon, sa wakas, nagbago na ito. Ang pinakamagandang balita dito ay ito. Kung magiging qualified ang iyong private retirement plan sa ilalim ng bagong regulasyon, ang iyong retirement benefits ay patuloy na magiging exempt mula sa income tax at withholding tax. Ibig sabihin, ang pera na matanggap mo pag retiro mo ay hindi nabawasan ng gobyerno sa pamamagitan ng buwis, basta't natutugunan ng iyong kumpanya ang mga bagong kinakailangan. Ito ang prinsipyo na pinanghahawakan ng batas mula pa noong Republic Act 4917 ng 1967 na ang retirement benefits ay hindi basta biyaya o regalo ng employer, kundi isang gantimpala na kinita ng bawat empleyado sa pamamagitan ng taon-taon na pagtatrabaho at katapatan. Pero ito ang importanteng bahagi na dapat mong malaman. May mga bagong kondisyon na dapat sundin ng iyong kumpanya para matiyak na ang iyong retirement plan ay magiging Tax Qualified Plan o TQP. Una, sa use plan, there is an employer, adapted this to ng BIR, and they yun as tinatawag na Certificate of Qualification for the tax exemption. At hindi lang basta mag-a-apply. May takdang panahon pa. Ang iyong employer ay obligadong mag-a-apply sa loob ng 30 araw mula nang maging epektibo ang retirement plan.
Kung hindi nila ito gawin sa tamang oras, may parusang kakaharapin ng kumpanya at posible ring maging problema ang tax exemption ng iyong mga benepisyo. Kaya kung empleyado ka, may karapatang itanong sa iyong HR o employer. Nag-a-apply na ba kayo sa BIR para sa Certificate of Qualification ng aming retirement plan? Hindi ito walang kwenta. Ito ay tungkol sa iyong kinabukasan. May isa pang kondisyon para sa iyo mismo bilang empleyado. Para makatanggap ng retirement benefits na walang buwis sa ilalim ng bagong sistema, kailangan mong maglingkod ng hindi bababa sa 10 taon sa parehong employer at kailangan mong maging hindi bababa sa 50 taong gulang sa oras ng iyong retirement. At isa pang mahalagang bagay, isang beses lang maaring gamitin ang benepisyong ito sa iyong buong buhay. Hindi mo maaring mag-avail ng tax-free retirement benefit mula sa isang kumpanya, magpalit ng trabaho, at mag-avail ulit mula sa ibang employer. Isa lang. Ito ay para tiyaking ang pribilehiyo ay para sa tunay na nagretiro, hindi para sa mga naghahanap ng tax loopholes. Ngayon, pursuing today's trabidi sa di kumpanyang with na boss o nag-merge the operations. Meron das din provision first in. Kurang yung kumpanya is nag-merge. So, yung kumpanya das nagawan na pala na mag-transfer ng trabaho dahil dito. Ang iyong mga taon ng serbisyo sa dating kumpanya ay maaring isama pa rin sa pagkalkula ng 10 taong kinakailangan. Basta't hindi ka tumanggap ng separation pay mula sa nakaraang employer at ang dalawang kumpanya ay nagbibigay ng shared contributions sa isang multi-employer plan. Say this in boarding day, the protections for the saying then guadorang tribute that depect on the corporate restructuring. They we say na ng SSS and combined by Shalom ng Dino Drawing Picture ng retirement. Sa may SSS Pension Reform Program sa 2026, na naladlang tinature the Tranche 2 na ipapatupad ngayong Setyembre 2026. Ano ang ibig sabihin nito? Din lahat of qualified SSS pensioners, may under retirement, disability, at survivor pensioners, then may tanggap 10% pagtaas sa kanilang buwanang pensyon. For the mga survivor pensioners naman, 5% ang pagtaas. At sin pinexmainer belidio, may sentation contribution rates to be miyembro sila perkresnat. Ang SSS in non-tributor love the krilang system berpondo ng barbabong na yan. Bidra sa apekto mas to may 30.2 milyong pensioners sa buong bansa. Kabilang may mga nakabatay sa SSS pension. Para sa pasaraw-araw na gastos sa pagkain, gamot, upa. Ito ay hindi maliit na bagay. Barbara isang lolo do na satanap na rin buto 10,000 piso bawat buwan. Ang 10% pagtaas ay nangangahulugang dagdag na 1,000 piso bawat buwan o 12,000 piso sa isang taon. And sa pinsan ba, tug sa ni sumasyong pressure ng pagganti at gamot, ang dagdag na ay tuloy na nagbibigay ng pagkakaiba sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bagyos fanari na ng simbagay pa na nagdulot ng malaking news fan sa simula ng taong ito. Ano pagbabago sa retirement age at pension access. Doon rin being circular SSS na madayong epektibo ng ika-charter na Enero 2026. Yung system of pension ay nakakulad mag-apply and being temporary monthly pension para sa aming edad 60 taon hanggang 64 na taong gulang. Ang staying system, na nag-retire ng batayin si edad 60 ay hindi na ganun kasimple. Yung benepisyo ng pensyon, basta katutod na ninyo sa pagdating ng edad, 65. So, for ting bas bait bin manggagawa, sa lugar sa inyo nasa 30 at 40. Ito ay isang signal na dapat ninyong simulan ang seryosohon ang pagpapalaki ng inyong personal na ipon at investment para sa retirement dahil ang sistema ng gobyerno ay no sinasay na ang buong suporta and benderi sa 60 sonder edad. Spriting pusipes 30 ng delayed retirement savings ng the tax advantage rindang Florida programa ng SSS na tinatawag na My SSS Pension Booster. And stories isang voluntary the investment program daw basta lahat ng miyembro ng SSS
Ngunit particular na kapakipakinabang para sa mga self-employed, OFWs, at mga nasa mid to high income bracket. Ang for kapensin din sir benepisyo niyo, ang datang yung contribution and investment earnings. Also, programang ito ay tax-free. Hindi ka magbabayad ng income tax sa kita ng iyong investment dito. The solution for you, yusin ng bang investment vehicles ay may kani-kaniyang buwis. Ito ay isang first attractive na option pero may seryosong nagtatayo ng kanilang retirement fund. Ngayon, same reason naman rin ng retirement pay sa edition ng RA 7641, ang retirement pay law. At sa paano ito nananatiling isang mahalagang proteksyon para sa lahat ng private sector employees ngayong 2026. Din the braste itong ganda ko na retiro na bay edad 60 o higit pa at naglingkod ka ng hindi bababa sa 5 taon sa parehong kumpanya, may karapatan kang tumanggap ng retirement pay na katumbas ng isang kalahating buwan na sahod para sa bawat taon ng serbisyo. This formula. So, studying brang ito ay hindi lang simpleng 15 araw. Kasama dito ang 5 araw na service incentive leave. At yung 1/12 ng yung 13-month pay. But in trying to see kailay ay 22.5 about to ng serbisyo. At ang retirement pay na ito sa ilalim ng RA 7641 ay exempt mula sa income tax. Ibig sabihin, hindi bawasan ng BIR ang iyong makukuhang retirement pay. Ito ay proteksyon na binibigay ang batas and hindi ito pwedeng bawasan ng employer. Hito lang special na retirement plan yung kumpanya. Hito din talaga apply yung certificate of qualification sa BIR. Yun mararapatan sa lam ng RA 7641 nananatili and protektado. Ever survey yung iksing basal ng bagay na dapat walayan tungkol sa 13th month pay and sa de minimis benefits ngayong 2026. Nang 20 dung Disyembre 2025, so let's take a BIR ang Revenue Regulations number 29/2025 na sa napataas sa mga limitasyon ng tinatawag na de minimis benefits. Ang falilit na benepisyo na ibinibigay ng employer sa mga empleyado ng walang buwis. And this order of those calculating meal allowances, medical cash subsidies, laundry allowances, iba po sure yung the benefits. Basta ba rin limitasyon, tayo na rin epektibo ng dalika 6 no Enero 2026. Meron magandang balita, isang mas malaking bahagi ng iyong buwan ng benepisyo. Iba rin maturing bilang non-taxable ngayon. Ibig sabihin, mas malaki ang madadala mong pera sa bahay bawat buwan kahit walang pagbabago sa iyong gross salary. Si Bamisyo sa ganitong paraan, for around 3 meal allowance ay lumampas sa dati, mas mataas na ang bagong non-taxable ceiling. Yan ang lots ng nastalop yung bagong limitasyon ay hindi na kailangan pasanin buwis. And kisan December, ang dilang benepisyo sa limitasyon, ang nabawasan sa bahaging taxable, ay tumutulong pa rin sa iyong actual na take-home pay. In Bird Tamide employer dan, sa extent nagbibigay ng mas maraming flexibility na mapabuti ang pakete, yung benepisyo, yung mga empleyado nang hindi naman agad pinapabigat ang payroll compliance. Certainty wala ba nung lahat ng technical na impormasyon. Gusto kong bumalik sa pinakamahalaga. Ikaw yung manggagawang Pilipino. At ang katotohanan na ang lahat ng pagbabagong ito ay hindi lang mga numero sa papel. Sure, single digger berkensing ba up sign bro, we could push ng dekada and 2 dekada ang pagtatrabaho ng buong puso. Duran disong empleyad na nagretiro ngayong 2026 at nagtrabaho sa isang kumpanyang may tax-qualified plan ang makatanggap ng kanyang buong retirement benefits nang walang anumang pagbawas ng buwis na maaaring mga hulugang libo-libo o daan-daang libong piso ang pagkakaiba. So ito yung realid nung ko mong diyo ni Thursdays. Mensay ko siya empleyado na huwag itayin na ikaw na mismo ang magsimulang magtanong. Puntahan ang yung HR department
Titning doon yung retirement plan, there's the rehistro na and the certificate of qualification, there the BIR, and dito introductory covered din na tax qualified plan or there. Kung pala, kaitis man lang ang RA 7641, dagan doon para protektahan ka. Whereas may tax qualified plan, hindi yung employer. Tiya kung fit din lahat ng bisation na ng bagong RR 15 2025. Personally, sa mga mas bata na, sa mga sa 20s at 30s na nanonood ngayon, yung bala, das critical pa. Ang sistema ng SSS ay nagbabago. Ang edad ng buong pension access ay nagtutungo sa mas mataas. Ang ekonomiya ay patuloy na nagbabago. May yung fragambitang bears na may gawa ay simulan, yung nag-gift at mag-invest ngayon. You-meet yung lahat ng tax-advantaged vehicles na available sa iyo mula sa My SSS Pension Booster hanggang sa PERA o Personal Equity and Retirement Account at huwag umasa ng buo sa gobyerno para sa iyong retirement. Ang estado ay nagbibigay ng pundasyon pero ikaw ang nagtatayo ng bahay sa ibabaw nito. And pre sa mga OFW, ang inyong kontribusyon sa SSS ay patuloy na mahalaga. Kahit na sa ibang bansa ang yung big girls ring sigperdong durer miles first alaman mo kung ano ang ihahanda mo pagbalik mo sa Pilipinas. Ang system this baby order was being sustainable. Dengan na ilaan to labas aktibong partisipasyon let the bawat miyembro. Version magtapos, istoring banggitin yung isang bagay na di dirt kalimutan ng lahat, ang Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA na naging epektibo noong 1 ng Hulyo 2025. Idabing gabing stock transaction tax bernim na 0.6%, madugong 0.1%, stang balaking pagbabago. Berdamang nagtatayo ng kanilang retirement portfolio sa pamamagitan ng stock market investments. Bernbest yung retirement strategy ang Bag-Invest sa Philippine Stock Exchange. Best babies ng gastos mo sa bawat transaksyon ngayon. Ministro direktang pension tax issue. Ningudisruwais higor ng mas malaking larawan. Ang pamahalaan ay nagtatangkang gawing mas accessible at mas efficient ang capital market para sa ordinaryong Pilipino na gustong palaguin ang kanilang ipon para sa hinaharap. Kaya ako sa nalibiyan naman mga dalad mong dalhin mula sa video na ito. Return and Mowis, ang yung private retirement plan ay nabirot na malinaw na tax rules taan na ngayon. At yung iyong employer ay may obligasyong siguraduhing compliant ito sa bagong RR 15 2025. Your SS bibigyan pension increase noong Setyembre 2026. Mawarbaskin yung dagdag mo ng yung mahal sa buhay. Tang di yun the minimis benefits it borang persverladen na ng non-taxable portion. Still assume RR 29 2025. You're suriin yung payslip. And ang pinaka-meli slots, ang iyong retirement ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno or ng iyong employer. Ito ay isang partnership. Anong pinakamahalagang partner dito ay ikaw mismo. Ang Pilipinas ay nagbabago. Ang sistema ng buwis di unti-unti nagiging mas moderno. Sa binan laws ng pagpagong do, ang pinakamalakas na sandata mo ay kaalaman. Ibigyan video day ito sa isyong kasamahan. Sa iyon mga magulang. Sa siyang mga kaibigan na malapit ng magretiro. Dahil ang impormasyon na ito ay hindi dapat manatili sa isang tao lang. They purchase for din na tirbay din yung purchase mas beganing bukas. Maraming salamat sa panonood. Main best sa rower gustong mamon be always sa comments tayo ibaba. Mag-subscribe na rin at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga pagbabago sa buwis at pera na direktang nakakaapekto sa iyong buhay. Hanggang sa susunod, tinatayang haba ng video 18-22 minuto. Format, continuous paragraph prose, walang bullets o headings sa loob ng script.